Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat niyan, Luzon, Visayas at Mindanao at especially po sa mga taga Maynila, mga kababayan po natin diyan, mga Manilenyo, mga Iskonians. So ngayon po meron po akong i-update po sa inyo. Nakakatawa po ito. No, ito po 'yung nakakatawa mga kababayan. Alam niyo po kung bakit? Kung saan kung saan eleksyon, tsaka magpapakitang gilas. Kung saan patapos na ang termino, tsaka gagawa ng proyekto at tsaka kikilos. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, ito po natatawa po ako sa administrasyon ni Lacuna. Sa loob ng ilang taon siyang nakaupo diyan, actually 3 years siyang uupo diyan pagka mayor, walang ginawa kundi lahat po ng kanyang sinunod ay yung mga nagawa ni Yorme noon, no, na ang sabi ipagpatuloy daw, na kung saan hindi naman napagpatuloy. Unang-una yung mga parke na pinagawa ni Yorme, isa na dyan yung Aroseros Park, yung Moriones, yung dyan sa Luneta, tsaka yan dyan sa City Hall, no? Na noon, pag pumunta ka ng City Hall, makikita mo may fountain, may ilaw-ilaw, may tugtog, may ganito-ganyan. Tapos, basta lahat ng mga parke sa Maynila, napakalinis at napakaganda. Katulad ng mga estero sa Maynila, dati na amoy burak, ngayon, dati amoy burak tapos pinalinis ni Yorme, nalinis. Ngayon, amoy burak ulit, mabaho na, may mga nakalutang na basura. So wala talagang naitupad si Lacuna. Di ko alam kung pumapasok lang yata pagka mayor yan, tapos nag-attendance, tumatanggap ng sahod, yun na yun. Oo. So ngayon, meron po akong nakalap, no, may nakarating po sa akin mga kababayan, na kung saan patapos na ang termino at para iboto, alam niyo naman po ang galawan ng mga politician, na kung saan kapag eleksyon, gumagalaw. Kapag eleksyon, nakikita. Kapag eleksyon, lumalabas. Pero pagkatapos ng eleksyon, nawawala at hindi mo na makikita. Meron pa ngang iba nagsasabi, kapag ako nanalo, lahat ng tambay may sahod, lahat ng chismosa may allowance, 'di ba? May ganon. Pero nung nanalo, mahirap nang hanapin. Meron pa ngang isang politician nagsabi, kapag ako nanalo, hindi nyo ko mahirap lapitan, hindi nyo ako mahirap hanapin. Pero nung nanalo, hindi mo na mahagilap, may pa-appointment pa. So ngayon, ito na nga si Lacuna. Patapos ng termino, ngayon lang pumilos. Ito po, meron silang bagong paek-ek ngayon, no? Merong pakulo. Naglabas ng statement ang Manila Health Department, no, ng City Hall noong October 10, 2024. Sabi dito, paunawa, sa ikinaukulang opisyalis ng barangay, ang Kalinga sa Maynila ay magsasagawa ng door-to-door na pagkonsulta sa ating mga kababayan na nakaratay, hindi na makalakad o may special needs at hindi na makalabas ng kanilang tahanan upang makapunta sa ating mga klinika at hospital. Diba? Simula sa ika-14 ng Oktubre 2024, ang atin pong mga barangay health workers or BHW ay iikot sa bawat barangay upang alamin ang mga pasyenteng nangangailangan ng pagkalinga, upang personal na mabisita ng ating mga manggagamot. Layon po nito ay maipaabot ang di kalidad na serbisyong medikal at sa kapwa nating Manilenyo. Dahil dito kami po ay humihingi ng tulong at kooperasyon sa ating mga barangay na kung maaari ay ipagbigay alam po sa inyo ang bagay na ito sa iyong mga nasasakupan upang patuloyin ang aming mga BHW sa kanilang isinasagawang pagtatala ng nasabing aktibidad. Hangad po namin ang inyong pagkakaisa sa aming programa para sa kabutihan ng ating mamamayan. Mula kay Arnold Impangan, MD, RSW, MPA, MMHOA, City Government Department Health, City Head Health Officer. So, ngayon sa totoo lang mga kababayan, bakit ngayon nyo lang yan ginawa? May tanong ko lang, bakit ngayon nyo lang yan ginawa? Sa loob ng Diyos ko, 3 taon kayo dyang nanunungkulan, 3 taon kayo dyang nakaupo. Bakit ngayon nyo lang yan ginawa? Bakit? Kasi eleksyon? Wala ka nang maloko mayura.
Wala ka nang mauto mayurahani. Lakuna. Nasa'yo na. Binigay na sa'yo. Hindi ka pa gumawa, hindi ka pa nagpakitang gilas. Alam mo, sa totoo lang, kahit yung dapat yung pagtulong mo, kaplastik ka na lang sana eh. Dapat kung ano yung ginawa ni Isko noon, dapat sinabayan mo, dapat ginaya mo. E di sana ngayon, ikaw pa rin ang mahal ng tao. Pero wala eh, umasa ka lang sa nagawa ng iba. Naging mayor ka sa pagod ng iba. 'Di ba? Biruin mo. Nung vice mayor ka, wala kang ginawa. Nung naging mayor ka, wala ka pa rin ginawa. 'Di ba? Tapos ngayon maggawa kayo ng pautot, gawa kayo ng mga paek-ek diyan na mga ganyan-ganyan na merong mga BHW pupunta sa mga iskinita, mga kalye, sa mga bahay-bahay, i-check yung mga kababayan nating Manileño na may sakit, para malaman yung mga hindi na nakakalakad, yung may mga nakadialysis na, Diyos ka, bakit ngayon nyo lang yan ginawa? Dapat noon pa. Hindi na maniniwala ang taong bayan yan. Alam niyo kung bakit? Katulad ni Sam Bersosa. Actually, I love Sam but I need Isko. Ito hindi ako basher ni Sam Bersosa, pero I love Sam but I need Isko. Alam niyo kung bakit? Si Sam kasi, para sa akin, tama naman ang ginawa niya. Pero yung style kasi ni Sam bulok na eh. Alam niyo bakit? Kung ano yung mga ginawa ni Yorme. Si Yorme kasi, actually, si Yorme mahirap muna, nagbabasura muna bago yumaman. Si Sam Bersosa kasi, yumaman muna bago nagbabasura. Baliktad kasi. Hindi nyo, actually itong na masasabi ko sa inyo, hindi nyo kayang talunin si Isko. Tama nga yung sabi ni Sam Bersosa na bumangga siya ng pader, kumalaban siya ng pader. Pader daw ang kalaban niya. Actually, totoo po. Alam mo dito sa sa Maynila, mga butante sa Maynila, hindi kasi mga bobo ang butante sa Maynila. Actually ganito eh. Aanhin mo yung bibigyan ka ng spam. Aanhin mo yung bibigyan ka ng pera. Kung kapag nanalo yan, 'di ba? Actually ang hanap kasi ng taong bayan, ang hanap kasi ng Manileño, yung mamumuno, yung hindi ka iiwan sa hirap at sa ginhawa. 'Di ba? Aanhin mo yung iboboto mo kasi may spam. Tapos ending pag nanalo yan, makakatulong ba yung spam? Hindi katulad kay Yorme, may resibo na, may napatunayan, may nagawa. Simula nung nangangampanya, simula nung nanalo, simula nung nahalal, simula nung naupo, gumagalaw at hindi niya kami iniiwan. Yun ang pinaka malaking nagawa or achievement ni Yorme na hindi kayang gayahin ng iba. Si Yorme kasi kung ano yung sinabi niya, tinupad niya hanggang sa natapos ang termino niya. Hindi katulad ng iba na, iboto niyo ako, may spam kayo. Baka pag nanalo yun, wala na yung spam. 'Di ba? Katulad nung isa naman dyan, ate, ipagpatuloy mo ang nagawa natin. Pinagpatuloy ba? Nung nanalo, hindi na pinagpatuloy. 'Di ba? Hindi katulad kay Yorme na simula nung nangako, kapag ako manalo, lahat libre. May elementarya na parang private. May mga pabahay. Tinupad. Kaya hindi nyo kayang talunin si Yorme. Kasi isa lang masasabi ko, si Tamundong, si Sam, si Hani, si Yorme. Si Yorme po ang pipiliin ng tao. Alam nyo kung bakit? Si Yorme kasi subok na. Si Yorme kasi napatunayan na. Si Hani lang talaga ang hindi gumalaw. Nasa kanya na eh. Ayon pa nga sa kanta ni sino yun? Yung anak ni Piolo Pascual ay ni Daniel Padilla pala, yung nasayo na ang lahat, tamad-tamad ka pa rin, Inday. Dapat gumawa ka ng pakulo. Ikaw na yung mayor eh. Kulang na lang eh. Kung dinagdagan mo yung proyekto ni Yorme noon, hindi may possibility manalo ka ngayon. Wala kang ginawa. Umasa ka lang sa nagawa ni Isko. Tapos ngayon magpapautot kayo ng Manila Health Department na may kunwari magbahay-bahay daw. Hindi naman naniniwala ang tao. Kung saan patapos ang termino, tsaka kakikilos, wala. So yun lang mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao.
huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. God first. Thank you.